Hello Pisces and Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, we have difficult times. Ayan, be on your guard against chaos as unforeseen perils or emotional upheaval are foretold. Ayan, maiiwasan pa rin. No? Maiiwasan pa rin ito. So kailangan lang hindi nyo na maging maingat, maging cautious kayo for everything that you do, for everything that you say, para as much as possible, 'di ba? Maiwasan pa rin ninyo yung gulo, maiwasan pa rin ninyo yung disagreement, maiwasan pa rin ninyo yung hindi masyadong magandang kaganapan na maaring mangyari, 'di ba? We have friendship. A friend needs your help. Your kindness and excellent counseling skills will put them back on track. Ayan, so siguro meron kayong kaibigan na nangangailangan ng tulong ninyo ngayon, lalong-lalo na yung kabaitan ninyo, lalong-lalo na yung compassion ninyo, yung advice ninyo. So maaaring ito yung kailangan niya sa ngayon, okay? Kailangan niya ng inyong compassionate heart, no? Sa ngayon. So, what else? We have declutter. Declutter your life. Let go of correspondence, objects, and people you no longer want. Okay? Someone will hurt your feelings and reveal a new side of themselves that you may wish to avoid. Ayan. So, linisin ninyo yung buhay ninyo. Tanggalin nyo na anything and anyone sa buhay ninyo na hindi naman na nagsiserve ng inyong highest good. Kung hindi nyo na to gusto sa buhay ninyo, tanggalin na, putulin mo na yung inyong connection, no, sa taong ito or sa mga bagay na ito, 'di ba? Kasi it will just compromise you, 'di ba? In the end, kung ipagpipilitan mo pa rin sa sarili mo, 'di ba? Kahit wala namang pakinabang na 'yan, wala namang positive vibe na hatid yan sa buhay mo, ay tanggalin na para you can make room for newness, 'di ba? You can welcome new situations, new people, 'di ba? Sa buhay ninyo. What else? We have Knight of Wands. Ayan. So, maaring ay iba sa inyo dito is embarking on a travel, no? Baka meron kayong kailangan puntahan, depende, pwedeng opportunity yan na you're going to take advantage of, pwedeng opportunity ito para sa bagong pagkakakitaan, bagong trabaho, bagong career, bagong negosyo. So, it could be anything, no? Pero, ang advice din sa inyo dito ni Knight of Wands, kahit kayo'y magmamadali, kahit kayo'y magra-rush patungo doon sa kung ano man ang opportunity na to, make sure na makikinig kayo sa inyong intuition. Gawin ninyo na yung intuition ninyo to be your guide, gabayan kayo kung alin dito yung best, kung anong mga dapat ninyong gawin or pagfokusan, okay? Seven of Pentacles. Ayan, so there is a promise of success dito, no? You are reaching your goals, you are going to achieve your goals dito, kaya konting tiyaga lang, konting pasensya, kasi parang hindi pa to ready para sa'yo, okay? So, ayan, galing pa lang kayo mag-check up ng kung ano na, kumusta na ang bunga, 'di ba, ng inyong mga itinanim. And most likely, nakababa pa rin yung ang tawag dito, parang shovel siya, 'di ba? So, nakababa pa kasi hindi pa ready, no, na anihin kung ano man ang bunga ng inyong itinanim. Kaya, it requires you to practice more patience pa. It requires you to be patient pa sa ngayon, pag-isip-isip pa kayo, 'di ba? At siguro time ngayon para pagplanuhan ninyo anong gagawin ninyo, 'di ba? Kapag nakuha niyo na yung bunga ng inyong pagsisikap, kapag naanin niyo na yung bunga ng inyong pagtatrabaho. So maybe now is the time that you need to make plans at para handa kayo, 'di ba? You won't waste time, 'di ba? Pag dumating na sa point na inaanin nyo na or inanin nyo na yung bunga, ano nang gagawin mo doon, no? So maybe now is the time for you to make plans for that. Ten of Wands. Ayan. So, meron kayong burden, meron kayong overload, meron kayong
kapaguran, no, na nararanasan dito. It could be trabaho, career, negosyo, pamilya, no, baka sa relationship, emotional burden. So, it could be anything, depende sa inyong sitwasyon. Pero, ito, nahihirapan na kayo rito. So, pwedeng, since this is 10, pwedeng tatanggalin mo na or you're going to distance from whatever this is na nagpapahirap sa'yo or baka totally iiwanan mo na to or magdi-disconnect ka na talaga sa kanila or sa kung ano man ang mga bagay na ito. So, pwedeng may mga ganong kaganapan dito, no? Kaya, maaaring ito yung difficult time na sinasabi nito, 'di ba? Na sa ngayon parang hindi mo na kahit to kayang mag-move forward pa sa buhay na ito pa rin ang ginagawa ninyo kasi nga baka it's taking a toll on you already. Baka hirap na kayo talaga physically, mentally, and emotionally. Kaya parang sa ngayon, puputulin mo na to. No? Magigising ka na sa katotohanan na bakit mo tinitiis, 'di ba? Whereas baka meron ka namang choice, 'di ba? Katulad ngayon, baka naiisip mo na meron ka namang pwedeng hingian ng tulong, pwede mo namang i-delegate yung trabaho, or pwede mo namang iwanan ang sitwasyon na to, 'di ba? So, kung ano man doon yung magra-resonate sa inyo, kunin nyo lang, yung hindi, then leave it for someone else, okay? We have the Hanged Man, ayan, so kailangan ninyo to, kailangan ninyo na magmuni-muni, magnilay-nilay, take a break, no? Take a breather muna sa kung ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan para nang sa gayon makapag-isip-isip muna kayo, makapagnilay-nilay kayo, and you'd be able to figure out ano na ang magandang gawin ninyo sa ngayon para mabago ang inyong sitwasyon. So, ito yung best na time, best na gawin ninyo sa ngayon. Magpahinga muna, mag-introspection, atras ka muna sa kung anong pinagkakabisihan mo at examinin mo ang inyong sarili, no? Saan ka patungo sa ngayon? Anong direksyon ang gusto mong tunguhin sa ngayon para maging relax ka, para maging maayos ang takbo ng buhay ninyo na alam mo yun, you can live healthy life, no? So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.